Naunais ko pong tukuyin ngayon. Lahat tayo naririto, tayo ay mga Diyos. Tayo ay relihiyoso. Ngunit mismo ang Diyos, sa kanyang salita, sa kanyang banal na salita, ay nagbibigay sa atin ng babala na mag-ingat tayo sa mga taong nagkukunaring sila'y mga lingkod ng Diyos. Katungkulan natin yon. Na pag-ingatan, alamin kung sino siya at paano malaman na siya ay isang hindi totoo. Kaya nais ko kayong dalhin sa banal na kasulatan kung inyong buksan ang inyong Biblia sa Matthew chapter 7 verses 15 to 23. Mateo 7 versikulo 15 hanggang 23. Kung nandyan na po kayo, babasahin po natin. Babasahin ko po, sundan niyo ako sa pagbasa ng inyong mga mata sa inyong mga Biblia. Ganito ang sabi. Ang Panginoon mismo nagsasalita, Panginoong Hesus. Ang sabi niya, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba't nagpropesya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipapayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ito ang salita ng Diyos, naway magpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita sa ating mga puso, tayo po'y manalangin. Panginoon, ay namin magtiwala sa aming sariling unawa ng inyong pong banal na salita. Kaya hiniling namin ang tulong ng inyong banal na Espiritu na siya magbigay sa amin ng liwanag ng unawa sa iyong pong banal na kasulatan. Tulungan niyo po kaming naririto at nawalod, ilayo niyo kami sa anumang pong hadlang, sagabal sa aming pong pakikinig. Kung gayon may naman, Panginoon, ituon niyo po ang aming puso, isipan, pandinig sa inyong mga salita upang hindi maagaw ang aming pakikinig. Tulungan niyo kami pagpalain sa aming pong pakikinig, nawa ito'y magbenepisyo sa amin ngayong gabi. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, ang sinabi pong babala rito ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na sila ay lumalapit sa inyo na may damit tupa. Ano ibig sabihin ng propeta? Na nabigyan niyo ba ito ng pagbulay-bulay? Ano nga ba ibig sabihin ng propeta? Ang propeta po, ayon sa banal na kasulatan, ito yung mga taong ginagamit ng Diyos na tagapagturo at tagapagpapaliwanag ng mga malalim na panukala ng salita ng Diyos. Sila yung nangangaral na kanilang inaalam ang kalooban ng Diyos upang ipahayag sa mga tagapakinig. Now, bakit natin sila pag-iingatan? Kaya ng ating binasa, dahil hindi lahat ng mga nagtuturo
ng salita ng Diyos ay totoong mga lingkod ng Diyos. Kaya nga may bulaan May bulaang propeta. Now, paano natin sila makikilala na sila ay hindi totoong lingkod ng Diyos? Mayroon 3 bagay tayong dapat tignan sa mga talatang ito. Una, sila ay lumalapit sa atin na may damit, tupa. Ikalawa, sila ay lumalapit sa ating kakaiba ang kanilang bunga. At ikatlo, lumalapit sila sa katotohanan sa kanilang nalalapit na kapahamakan. Sasayin natin. Una, sila po'y lumalapit sa atin na may damit, tupa. Now, una sa lahat, ano ibig sabihin ng tupa? Ang tupa po ay isang uri ng hayop na maamo. Maamo. Na kahit siya ay iyong gilitan sa liig, nakangiti pa rin ang tupa. Ganon siya kaamo. Pero bobo. Dumb. Ibig sabihin, walang alam. Ang tupa po ay madaling maloko. Madaling mabiktima. Hindi sila mabubuhay sa kanilang sariling pamamaraan at pagsisikap. Nakadepende lamang sila sa pastol. Kaya kung walang pastol, ang mga tupang ito ay magkanda ligaw-ligaw hanggang sila ay mapahamak. Yan po ang tupa. At ang tupa ay inilalarawan o inihandog sa mga mananampalataya. Ito pong mga tupang ito, hindi sila tumitingin sa unahan. Ang nakikita lamang nila ay harapan. Hindi sila tumitingin sa unahan. Kaya anumang makita nila sa harapan nila, yun ang kanilang susundan. Kung nakita nila sa kanilang harapan ay may buntot na kasama niya at ito'y lumakad sa kanan, lalakad din sa kanan yan. Lahat sila sunod-sunod nakabuntot doon sa buntot ng kanilang kapwa tupa. Pat nalaglag ninyong nasa unahan, natupa sa bangin, laglag silang lahat. Ganyan po kabobo ang mga tupa. At dyan ikinumpara ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano dependent sa mga nangangaral at nagtuturo. Kaya nga po, kung ang nangangaral ay bulaan, saan pupunta ang mga tupa? Bulaan daw. Siya sa kapamakan. So, ang tupa po ay kumakatawan sa mga mananampalataya. Mahina, madaling mabiktima, kailangan sila ng pastol at totoong tagapagturo. Ang totoong pastol ng mga Kristiyano ay walang iba kundi si Jesucristo. At ang ating Panginoon, siya ay Diyos. Ngunit siya'y nagkatawang tao, baga siya'y nagkatawang tupa upang iligtas ang mga naliligaw at mga nawawalang mga tupa. Siya ay nagpakatao upang hanapin ang kanyang mga tao na ligaw dahil sa kasalanan. Kaya nga, pagdating ng Panginoon, sabi ni John the Baptist sa mga tao, nung makita si Jesucristo, ganito ang sabi sa John chapter 1 verse 29. Ganito ang sabi. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang tupa ng Diyos o ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Kristo po ay itinuring na tupa sapagkat siya ang pastol ng mga tupa. Siya ang ating Panginoon sapagkat siya ang Panginoon ng mga mananampalataya. At ang Panginoon ay kinilalang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa kanyang mga tupa. At inamin ito ng Panginoon mismo sa John chapter 10 verse 11. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Napansinin po ninyo, ang buhay po ni Jesucristo ay ibinibigay niya sa kanyang mga tupa. Kaya ang kanyang mga tupa ay may buhay ni Kristo. Ang buhay ni Kristo hindi niya maibibigay sa kanyang mga tao, sa kanyang mga tupa o Kristiyano hanggat hindi mo na siya namatay sa krus.
Kaya ang dahilan po ng kamatayan ni Kristo sa krus, ang kanyang pagpapakasakit, para sa ganon, siya ay namatay, ang kanyang mga tao ay mabubuhay. Doon lamang natin makakamit ang buhay na yan kay Kristo. Ngayon, bilang pastol si Kristo, isa siyang mabuting pastol, kilala niya ang kanyang mga tupa. Kilala niya kung sino yung kanyang kinamatayan. Kilala niya kung sino yung kanyang binigyan ng buhay. Tingnan niyo ang sabi sa John 10:27. Ganito ang sabi sa John 10:27. Ang sabi ni Jesus Christ, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking kilala. At sila'y sumusunod sa akin. Nakita nyo? Ang Kristiyano ay tupa ng Panginoon. At ang mga Kristiyano nakikinig sa tinig ng kanilang pastol. At nakikilala sila ng pastol o ni Kristo. At sila ay sumusunod sa Kanya. Kaya nga tinawag silang Kristiyano. Kasi sila ay tagasunod ni Kristo. Kaya hindi pwedeng sabing Kristiyano ka na hindi ka tagasunod ni Kristo. Kailangan mo nang ikaw ay magkamit ng buhay ni Kristo. Para sa ganon, ikaw ay magiging isang Kristiyano. Now, sino itong bulaang propeta? Yun ang ating tanong. Sino itong mga bulaang propeta? Ang sabi po sa ating binasa, ganito ang sabi sa verse 15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganig na asong gubat. Wow, matindi pala yung mga nagpupunwaring mga lingkod ng Diyos na nangangaral. At panganib din sa inyo na hindi nyo sinusuri kung sino yung pinapakinggan ninyo. Dahil ganid yun, asong gubat. Now, ano ba ang katangian ng isang asong gubat? Paano sila naging ganid? Ito ipapaliwanag din sa atin ng Biblia. Ang Biblia mismo ang mag-i-interpret ng kanyang sariling salita. Hindi tao mag-interpret. Dahil kung tao, kaya nga nagtayo ng maraming relihiyon dahil may kanya-kanyang interpretasyon. Dapat magkaisa lang ang interpretasyon. Hanapin natin sa Bible, mismong sa Bible, kung paano ipinapaliwanag ang kanyang salita sa ibang bahagi ng kasulatan. Nandiyan lang yan. Now, ano po yung ganid asong gubat? Tingnan natin sa Ezekiel, sa Lumang Tipan. Aklat ng Ezekiel, chapter 22, verse 27. Ezekiel chapter 22, verse 27. Kung nandiyan na kayo, babasahin ko. Tignan ninyo, ganito ang sabi. Ang kanyang mga pinuno, sa gitna niya, ay parang mga asong gubat. Na tinutukoy din ng Panginoon dito, yung mga pinuno ng Israel, na hindi binigyan ng karapatang maging pinuno ng bayan, ngunit sila ay nagtaas ng kanilang sarili at hindi sila naging tapat. Ang sabi dyan, parang mga asong gubat. Now, tingnan natin ano ibig sabihin ng asong gubat. Na niluluray ang biktima. Ang ibig sabihin, walang awa. No? Pinagsasamantalahan ang biktima. At nagpapadanak ng dugo. Ito po ay nananakit o nagnanakaw. At hindi lang yun. Nagwawasak ng mga buhay. Maraming buhay o pamilya ang sinisira nito, winawasak nito. Sa anong dahilan? Para sila maligtas? Hindi. Ang sabi dyan, upang magkaroon ng madayang pakinabang. Ang mga leader na ito, mga pinuno ng bayan, na sila ay nagkunwaring mga leader ng bayan, ang sabi ng Panginoon dyan, sila ay mga asong gubat, mga ganit, sapagkat ang layunin nila, niluluray nila ang biktima, nagpapadanak ng dugo, nagwawasak ng mga buhay, upang makamit lang ang gusto nila. Ito palang mga bulaang mga leader na ito, ang hangad nila, ay kumita sila sa kanilang sarili, maging tanyag, yumaman sila, habang ang kanilang mga tagasunod naroon sa liblib, sa mahirap na kalagayan.
At itong leader na ito ay nagpapakasarap sa buhay. Ganid po yun. Kasi sinisip-sip ang dugo ng mga tagapakinig nila. Tingnan nyo ang sabi ng Panginoon. Ano ang kanilang itsura? Basahin natin muli ang verse 15. Mag-ingat kayo sa mga bulang propeta na lumalapit sa inyo. Pag sinabi kong lumalapit, mabait. Mabait. Ang husay nilang mambola. Aakitin ka. At ang sabi dyan, na may damit tupa. May damit tupa. Now, tanong ko sa inyo, ang tupa ba mayroong damit na tupa? Kayo, ang isa bang totoong tupa mayroong dalang damit na tupa? Hindi. Bakit? Katutubo sa kanila, likas sa kanila, na sila'y tupa, natural ang kanilang balat ay tupa. Yang sabi rito, ito mga asong gubat na ito, nagdadala ng damit tupa. Bakit? Para itago yung kanilang sarili. Nagkukunwara silang tupa, pero mga asong ganid. Nagsusuot sila ng tupa. Sila yung mga asong gubat. Ganid sila. Dala-dala nila ang damit tupa. Pagka mayroon silang bibiktimahin, isusuot nila yan. Uy, praise the Lord. Kumusta ka na, Brad? Kumusta ang buhay mo? Na, hindi sila totoong mga propeta. Hindi sila totoong tagapagturo ng salita ng Diyos. Na malalalim na panukala ng salita ng Diyos. Sila ay mga asong ganid. Saan nagmumula ang mga asong ganid? Doon sa kabundukan. Saan? Bisa sa bundok. Siyempre. Pero dito sa Kristyanismo, saan magmumula ang mga ganid? Ang Biblia uli ang mag-interpret niyan. Hindi tayo gagawa-gawa ng kwento. Ano? Buksan natin ang ating Bible sa mga gawa o Acts chapter 20 verse 29. Ganito ang sabi. Kung nandiyan na kayo, babasahin ko. Ang sabi ni Pablo, si Pablo yung nagpapaalam na sa mga taga-Efesus. Ang kausap niya rito yung mga pastor, tagapangalaga ng tupa ng Diyos. At si Pablo ngayon haharap na sa kanyang katapusang buhay. Siya ay makukulong na hanggang siya ay mamamatay. At siya nagpaalam, mahal niyang Efesus. Silang taon niyang tinuruan ito. Ang sabi niya, hindi ko kayo pinagsamantalahan. Kilala niyo ako, ako'y nagtatrabaho sa sarili kong kamay. Hindi ako nagsasamantala bawat isa sa inyo. Wala akong kinunang pera dahil ayaw kong mahadlangan ng aking pangangaral ng Ebanghelyo. At ngayon, nagsalita siya. Ang sabi niya, alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. Saan daw magmumula? Mismong sa Kristyanismo. Hindi ko sinabing dito sa ating grupo, pero sa loob ng buhay mananampalataya Kristiyano. Kasi nagkukunwari siyang Kristiyano. Nakasuot siya ng damit Kristiyano, pero totoo, hindi siya Kristiyano. Kaya hindi kayo hindi kayo mabibigla eh. Pero kung lalabas sila, kung sila ay kambing, no? Alam mo agad na kalaban yun. Alam mo agad na, bulaan yan. Pero hindi, dati yung kasama mismo eh. At lagi pang nagtatas ng kamay, kasama niyang nananalangin, praise the Lord, hallelujah, kumakanta. Kasama sa grupo, maaaring hindi din sa atin, maaaring sa ibang iglesia, kung saan, basta kilala natin, sa TV, nagkikita natin, sila'y Kristiyano din, nasa loob ng Kristyanismo. Pero sabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Sapagat mismo sa inyong kalagitnaan, lalabas ang asong gubat na walang patawad sa kawan. So, ang sabi ng Panginoon diyan, sila'y lumalapit na may damit tupa. May damit tupa. Ibig sabihin po nun, nagpupunwari. Ikalawa, sila'y lumalapit na may ibang bunga. Mayroon sila ibang bunga. Now, mahirap natin, ano ba yung bunga? Pero ang sabi ng Panginoon sa verse 16, balikan natin ang verse 16. Basahin natin verse 16. Ang sabi ng Panginoon,
makikilala ninyo sila. Okay? Yung phrase na yun, putulin natin. Mayroon po diyang katiyakan na makikilala natin sila. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Yun ang promise eh. Ang Panginoon, hindi siya magbibigay ng babala sa atin na hindi natin alam. Nagbibigay siya ng babala na alam natin. Sapagkat ang sabi niya, makikilala ninyo sila. Tiyak. Anong dapat natin gawin para makilala? Pagka kayo ba'y bumili ng halimbawa ng baro, pinaghalo yung barong signature at saka mga generic lang, gawang peke. Siyempre, kikilatis mo, peke ito. Mayroon nga nagturo sa akin sa Alabang daw, yung mga tindang mga rubber shoes dyan. Sabi niya, yung materials dyan ay totoo. Ang peke dyan, yung halimbawa yung Nike, yung check, yun ang peke. Pero yung materials, totoo yan, kaya tumatagal din. Ang peke lang yung kanyang design, yun ang peke kasi iba ang kulay. Alam nila yon. Kung ikaw'y matalino, hindi ka bibili ng peke. Pero marami sa atin na peke. Pero sabi ng Panginoon, makikilala niyo sila. Saan? Sa papamaanong paraan? Sa kanilang bunga. Sa mga tweet, katungkulan natin ang magsuri. Kapag siya'y nangangaral, kapag siya'y nagtuturo, teka muna, kilala ko tong tao ito. Ang buhay nito, pabalibag. Ito may kabit-kabit ito. Paano siya mangangaral? Alam mo pala ba't ka makikinig sa kanya? Ito ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 1. Ang sabi dito ng Panginoon sa pamamagitan ng John the Beloved sa mga Kristyano, unang Juan, kabanatang 4, kabanatang 4, talatang 1. Ganito sabi, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Katungkulan po natin ang magsuri. Huwag tayong basta-basta makikinig o maniwala, bagamat katotohanan ang kanyang sinasabi, pero ang kanyang sinasabing katotohanan kontra sa kanyang buhay, peke yun. Peke yun. Bagamat totoo ang materialis, pero bang kulay, yung Nike, peke pa rin yun. Peke yun. Maging si Pablo, tingnan yun si Pablo, mas grabe pa ang kanyang pagbibigay babala sa atin. Galatia 1:8. Galatia 1:8 ang sabi ni Pablo, subalit, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Ganun po katindi ang peke. Kasumpa-sumpa sila. Dahil mamaya malalaman natin kung bakit. Kaya mga kaibigan naririto, alam kong kayo'y nakikinig at kayo'y relihiyoso. Pero hindi dahil kayo ay pinakitaan ng singsing, ginto ito, murang-mura lang. Sa itsura lang, maaari kayong madala. Suriin ninyo, isawsaw nyo na sa suka. Kung totoo nga yan, baka tanso lang yan. Di ba? Hindi kayo bibili basta-basta. Kailang suriin. Itong sinabi rito Ang sabi ni Pablo, kami man, o mismong si Apostol Pablo sa harapan natin, o isang anghel, ang anghel yung sinasamba ng mga tao. Kung sila'y mga ngaral na taliwa sa Biblia, hindi siya sinasabi sa Biblia, pakasumpain siya. Ganun, katindi. Kaya dito, sa ating pag-aaral, upang makilala natin ang mga bulaang propeta, dapat nating suriin. Saan? Ang sabi ng Panginoon, sa kanilang bunga. Tingnan natin, inilarawan ng Panginoon ang kaugnayan ng puno at bunga sa isang propetang bulaan. Basahin natin muli ang verses 17 hanggang 19 sa ating text. Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti 16 muna. 16. Makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba
ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Imposible yun. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Alam niyo po, mahigpit po ang binibigay sa ating babala rito ng Panginoon. Suriin natin sa bunga. Kahit ang galing pa mag-praise the Lord ng isang Kristiyano, pero kung nagkawindang-wendang ang buhay niya, wala siyang pagmamahal sa Diyos, lagi siyang wala sa pagsamba sa Panginoon, baliwala sa Kanya ang mga bagay espiritual, hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nananalangin, hindi ginagamit ang mga means of grace, kapatid, mahirap kong sabihin, totoo Kristiyano yan. Sapagat isa yan sa mga bunga na dapat makita sa atin. Kahit sa mga tatay, kung ang tatay Kristiyano, maaaring sa isang dikon, pero pabaya siya sa kanyang mga anak, hindi niya tinuturo ang kanyang mga anak na sumunod kay Kristo. Hindi siya nagtuturo ng banal na salita. Teka muna, questionable yung buhay Kristiyano yan. Sapagat yun ang bunga na dapat nakikita. Kung ikay Kristiyano, ang bunga mo ay kalooban ni Kristo. Kalooban ni Kristo. Kaya sabi rito, ang dalawang paglalarawan. Una, pagdating sa tinatamnan ng puno. Anong uri ng lupa nakatanim ang puno? Pwede bang ang ubas tumubo at mabunga doon sa mga damuhan na puros tinik? Alam naman natin ang ubas, itinatanim yan sa isang kaaya-ayang lugar. Medyo malamig na hindi mainit. At maganda ang simoy ng hangin. Masarap na kapaligiran ang tinutubuan ng ubas. Tumataba sila at namumunga. Ngayon kung itatanim mo yan sa mga tinikan, magkakabunga ba yan? Hindi. Hindi. Maging din ang igos. No? Hindi ko kilala ang igos. Pagpalagay na lang natin. Pagpalagay na lang natin, ito ay mais. Layo, no? Igos. Ang sabi dyan, magbubunga bang igos kung itatanim yan sa dawagan? Pag sinabing dawagan, sa Bisaya ba, kalibunan, o di gali, kakugnan ba? Ito sa may mga Bisaya, dili? Taghan. Nandun ba sa ano, nandun ba sa talahiban? No? Tingnan mo yung palay, itatanim mo sa talahiban. Tatayo ang palay, pero magbubunga ba yun? Hindi. Hindi. Imposible. Kaya nga ang sabi sa kalawang paglalarawan, yung uri ng punong namumunga. Ang isang puno na natanim sa tinikan, hindi siya magbubunga dahil pangit yung kanyang tinamnan. Kaya yung punong yon ay masamang puno. At ang masamang puno hindi magbubunga ng mabuting puno. At ang isang mabuting puno, imposible ring mamunga ng napakasamang bunga. Naalala niyo ba yung talinhaga ni Jesus Christ, the parable of the sower? Na yung lupa doon, 4 na klase ng lupa, ito'y tumutukoy sa 4 na klase ng puso ng tao. Na itinatanim ang salita ng Diyos. Na ito ay dinescribe sa pamamagitan ng manghahasik. Sa atin dito sa Pilipinas, pag tayo nagtanim ng mais, itinutusok natin lupa ng bareta para doon ihuhulog yung mga butil. No? Sunod doon. Pero sa panahon ng ating Panginoon, hindi ganon. Pag inararo ngayon yung lupa, hinahagis, sinasaboy yung binhi. So pagsaboy, mayroong mga binhing natatapon doon sa daan, yung matigas na dinadaanan ng mga tao. Tumatalbog lang yung binhi roon, pag dumating ibon, sinasalo. Mayroon daw ganung puso. Na bagamat nakikinig, tumatalbog lang yung salita, walang seryosong tanggapin, paniwalaan at suriin ang sarili. At pagdating sa labas, pag mayroong tukso, halika mag-basketball muna tayo, agad na awawala. Yan kayong natanim, paniwala. Imposibleng magbunga yun. Hindi nga tumubo eh.
Ikalawa, doon naman sa batuhan. Actually, bato na nalagyan ng buhangin sa araro at doon natapon yung binhi. Tumutubo agad yun dahil manipis yung lupa. Pero, hindi makapangugat. Bakit? Bato yan. Tigas talaga ng bato. Kaya pagdating ng init, ang sama ng tanom, di malawos yun. Di ba? Ito ay nalalanta at namamatay. Kapag may tubig, ulan, nalulunod dahil hindi makatidlom ang tubig. Lunod siya. Ganon din, konting pagsubok lang, ayoko na umatin dyan. Kung kailan ako umatin, nagkakaroon ng maraming pagsubok. Nanay, gino ba yan? Ikatlo, doon naman sa mga tanim, doon sa mga hindi na araro, andun yung mga dawagan, mga tinikan. Natapon ng palay doon. Tutubo yung palay pero hindi makapamunga. Bakit? Naiipit noong mga dawag. Nagsalimuot ng mga tinik. Hindi siya makapamunga. Yun ang tatlong klase ng puso. Pero yung tamang puso na araro, na prepare, handa siyang makinig, handa niyang unawain, kanyang kinatisin. Ano ba talaga ibig sabihin ito? Siya'y namumunga dahil tumutubo. Ganito rin yun. Yung tatlong punong yun, hindi yun magkakabunga o magkabunga man, masamang bunga. Kaya ang sa kalawa rito, yung uri ng punong namumunga, verses 17 to 18, ganito ang sabi. Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Now, gusto ko ipaliwanag ito. Pagpapaliwanag sa atin, ang isang taong nangangaral ng salita ng Diyos na wala siyang totoong relasyon kay Kristo sapagkat hindi siya totoong Kristiyano, anong may bubunga niyang kabutihan sa mga taong tinuturuan niya? Ang kanyang mga tinuturuan, katulad niya lang. Walang laman, masamang bunga. Pero kung isang tao mabuti, siya ay na-regenerate, siya ay napanganak na muli, at siya ay nagtuturo ng tamang salita ng Diyos, lahat din ng kanyang mga nakikinig ay ma-regenerate din. May papanganak din muli. Kaya ang kanyang mga tinuruan, ang kanyang naging bunga, ay mabuting bunga. Kaya ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, sapagkat ang mga bulaang propeta, hindi sila makakapamunga ng mabuting bunga. Ngayon, ikatlo, ika natin, itong mga bulaang propeta, sila'y lumalapit sa kanilang kapahamakan. Ang sabi sa ating una, paano makilala ang mga bulaang propeta? Sila'y lumalapit sa iyo na may dalang damit tupa. Nagdadala ng damit tupa. Parang yung misis ko na lagi nagdadala ng jacket kahit mainit ang araw. Takot kasi, allergy kasi sa araw. Pagka naarawan ng gusto yan, namamagay yan. Kawawa namin yung asawa ko. Pero mga pulang propeta, nagdadala sila ng kanilang mga damit tupa para makabiktima ng kanilang mga tinuturuan. Dito sa Amerika, yayaman ng mga pastor, no? May mga palasyo Yayaman. Ngayon, sa katotohanan, ang sabi ni Jesus Christ, verses 19 to 23, sila'y lumalapit sa kanilang kapahamakan. Basahin natin, verses 19 to 23. Ganito sabi, bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Wow! Yung pala yun. Kaya makikilala nyo, inulit na naman ng Panginoon, makikilala rin nyo. Baka kayo biktima, kasama kayong ipuputulin at itatapon sa apoy. Kaya sabi sa 20, kaya makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Kaya napakahirap po nang nakikinig kahit sino lang. Kahit sino lang. Kaya sabi sa verse 21, ito mga bulaang propeta, sinabi ng Panginoon, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, daragdag ko, akin to, lamang. Yung nakikinig lamang at gumagawa sa kalooban ng Ama. Anong kalooban ng Ama? Mamaya, malalaman po natin. Verse 22, sa araw na yon, ito mga bulaang ito, mangangatwiran sila sa araw ng paghukom. Yabang pa Sabi ng Panginoon, sa araw na yon, marami magsasabi sa akin, Panginoon! Panginoon!
Hindi ba't nagpropesya kami sa iyong pangalan? Kristiyano ang aking pinapangalan. Ikaw, Panginoon. At di ba't nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Hindi naman tinanggi ng Panginoon yun. Sapagkat ang sino mang naniniwala sa Diyos na mapapagaling isang tao, ayon sa kanyang panampalataya, ang Diyos ay gumagawa pa rin ng wala. Pero hindi nangahulugan, Kristiyano yung nanalangin. Ganun kakapangyarihan yun by God's sovereignty. He can do whatever He wants. At sabi nga sa Psalms 106 verse 6 ba yun? 110 verse 6 na ang Diyos natin ay sa langit at siya ay gumagawa anuman ang naisin niya rito sa lupa. Then 23, at kung magkagayon, ipapayag ko sa kanila. At that moment, doon sa judgment, hindi ko kayo kilala kailanman. In the first place, doon pa lamang sa simula ng kanilang pagsabing sila ay Kristiyano, hindi sila kilala ng Diyos. Kaya na sinabi natin kanina, ang pastor, nakikilala niya ang kanyang mga tupa. Nakikinig sila sa kanyang tinig at sumusunod sila sa kanya. Hindi sumusunod sa mga bulaang propeta. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala kailanman. Kasi simula pa lamang na kayo ay sasama-sama. Hindi ko kayo kilala, wala kang kaugnayan sa akin. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, sila'y lumalapit sa kanilang kapahamakan. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay anong ginagawa ng Diyos? Pinuputol. Pinuputol. Alam nyo, minsan, tayo rin mismo ang gumagawa ng pandaraya ng ating sarili dahil hindi natin talaga siniseryoso ang pagtanggap ng salita ng Diyos. Kailangan seryosohin natin. Pinuputol at anong sunod? Itinatapon sa apoy. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian. Ibig kong sabihin, Pastor Boy, hindi tayo nakatityak sa lahat ng mga nasabing praise the Lord sa buong daigdig, ay papasok sa kaharian ng Diyos. Totoo yan. Hindi tayo nakakasiguro. Tanging Diyos lamang. Bakit natin susuriin kung sino yun? Suriin natin ang ating sarili. Wala tayong pakialam sa kanila. Ang ating pakialaman sa sarili, tama ba ang aking relasyon kay Kristo? Dahil pakikialam natin yun, baka sarili mo hindi mo nakita. Tungkulin ng Diyos yun, gawain ng Diyos yun, ang magligtas at magpumatol sa kanila. Kaya nga sabi sa verse 20, ngurit ng Panginoon, makikilala nyo sila sa bunga. Bunga po talagang batayan ng Kristiyano. Hindi sa yaman, hindi sa galing, hindi dahil siya ay member ng choir, hindi dahil siya ay kumakanta, hindi dahil siya ay deacon o pastor, hindi. Bunga. Bunga. Bunga ng Espiritu, bunga ng kabanalan, bunga ng pagmamahal sa Diyos, bunga na tumatalikod sa kasalanan. Yun. Ang masamang tao, masama din ang kanyang buhay. Bagamat tinatakpan niya ito ng pagka-relihiyoso. Pero masama pa rin ang kanyang tinatakaw. Mahirap yun. Mahirap yun. Pero ang mabuti o ang ipinanganak na muli, anong sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Naalala niyo ba yun? Ang sino mang na kay Kristo, ano? Siya isang bagong nilalang. Wala na ang dati. Siya ay, tignan ninyo, lahat ay bago. Ibig sabihin, nagbabago. Every day, nagbabago. Tuloy-tuloy pa rin ang conversion. Tuloy-tuloy pa rin ang conversion. At itong kalooban ng Ama, ang sabi ng sa ating binasa, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, tanging yun lamang gumagawa sa kalooban ng ating Ama. Ano yung kalooban ng Ama? Sabi ni Jesus Christ. Basahin natin ang John chapter 6 verse 14. Chapter 6 verse 14. Ano po yung kalooban doon na ginaganap ng mga totoong lumalapit kay o lumalapit sa Diyos? Ganito pong sabi, John 6:40,
sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak, sino yung anak? Jesus Christ. At sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong kalooban ng Ama doon? Anong kalooban doon ng Ama? Tanging yung mga tumutupad lamang sa kalooban ng Ama. Ano yung kalooban ng Ama? Buhay. Lahat ng nakakilala kay Jesucristo na kanyang anak ay dapat sumasampalataya dahil ang mga sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang bawat Kristiyano, bagamat narito pa siya sa lupa, taglay niya ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na yan, ang siyang magdadala doon sa kaharian ng langit, kaharian ng Diyos. Hindi siya mapupunta sa impyerno. Ang walang tao, ang taong walang buhay na walang hanggan mula kay Kristo, ang patutunguhan niya ay sa kapamakan. Itong kalooban ng Ama sa bawat isang narito sa inyo, sa ating lahat, na sumampalataya tayo kay Kristo na siya ay Diyos na nagkatawang tao upang iligtas ang mga taong nawawala at may kasalanan. Siya yung kordero ng Diyos, siya yung tupa ng Diyos upang bigyan ng kapatawaran ang mga tupa ng Diyos na narito sa lupa. Upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kahit mamatay ka man sa kasalukuyan, sa pisikal, mabubuhay kang muli magpakailanman sa karya ng Diyos. Yan sinabi ng Panginoon sa John 11 verse 25 at 26. So, ano pong leksyon? Ito lang po ang unang leksyon. Isa lang na may papaliwanag ko sa marami, pero ito lang nasabi ko sa inyo. Kung ano ang puno, siyang bunga. Diba? Kung ano ang puno, natural yun ang bunga. Kung ang puno ay santo, hindi pwede magkabunga ng mais. Kung ang puno ay mangga, hindi pwede magkabunga ng lansones. Kung anong puno, siyang bunga. Kung puno rin na mabuti, anong bunga? Mabuti rin. Kung ang puno ay masama, anong bunga? Masama rin. Hindi pwedeng magkasalungat yun. Kaya nga, kung ang puno ay mabuti, kung ang nangangaral ay isang totoong ipinanganak na muli sa Espiritu, siya isang born-again Christian, at siya nangangaral ng katotohanan, ang kanyang ibubunga sa kanyang pangangaral, at mga taong tumatanggap sa kanya ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Amen. Hindi pwede magbunga ng kasamaan. Maliban na lang kung ang nakikinig walang pakialam sa pangangaral, tinutulugan. Wala nang magagawa din. Kaya tamang pamumuhay ang kanyang ibubuhay dahil tama ang kanyang kaligtasan. Tama ang kanyang ugali. At kung ang puno ay masama, magbubunga din ito ng masama. Ang kanyang mga tagasunod, katulad na rin kung anong paniniwala niya, kung anong doktrina niya, kung anong tinuturo niya, yun din ang kanilang pinamumuhay, yun ang kanilang pinaniniwalaan. Kaya nga pagdating sa Bible, wrong interpretation, wrong life. Wrong biblical salvation. Wrong salvation. False hope. Kaya mag-ingat kayo sa inyong pinapakinggan. Mag-ingat kayo. At ang sabi pa rito, ang masamang puno ay puputulin. At ito ay tatapon sa apoy. At kung ang punong yan ay maraming bunga na masasama, kasama ang mga bunga na puputulin at itatapon sa apoy. Nakita niyo po ang malaking katungkulan ng isang mangangaral? Siya'y hahatulan ng doble sapagkat marami siyang madadamay. Kaya ang sabi ng Panginoon, itinuring niya na asong ganid ang mga bulaan. Tingnan niyo ang sabi sa Revelation 20, verse 10. Revelation 20, verse 10. Ganito ang sabi. At ang diablo na dumaya sa kanila ay inihagi sa lawa ng apoy at asupre.
na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng mga bulaang propeta. Sinong kasama ng mga bulaang propeta? Ang mga naniwala sa bulaang kaligtasan. At ang sabi dyan, at sila'y pahihirapan araw at gabi. Magpakilanman. Kaya tingnan nyo ang paliwanag ng Panginoon tungkol sa pag-iingat natin kung sino yung ating pinapakinggan at pag-iingat din sa atin kung paano tayo makinig. Katotohanan ang pinapakinggan mo, dapat mong pangawakan, banatin mo ang iyong pag-iisip na maunawaan mo. Huwag mong baliwalain dahil yan ay buhay mo. Amen. Yun yung sabi ng Panginoon sa Matthew 25, verse 41. Matthew 25, verse 41. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, yung mga kambing, hindi tupa. Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa mga anghel, sa mga tagasunod. Alam nyo, ang impyerno talaga para sa dyablo yan eh. At sa mga bulaang propeta. Kaso lang, damay ang mga bulaang tagasunod. Huwag nyo sabihin malaking-malaki, masaya-masaya. Kilalang-kilala, bantog na bantok ng mga ngaral. Suriin mo na ang espiritu niya. Ano yung buhay niya? Pakilamanin nyo muna. At paano niya pinapaliwanag ang Biblia? Dapat paano mo lamang tama kanyang tinuturo? Magbasa kayo, may dala kayong Biblia sa tuwing mga ngaral siya. At mag-aral kayo. At ang interpretasyon, hindi sa kanyang sarili. Kundi ang interpretasyon, nasa Biblia din. Bakit sila sumama? Dahil ang kanilang pagtitiwala ay nasa kapangyarihan. Sila ay nagpapalayas ng mga demonyo. Yun ang kanilang gospel. Doon na pinapaniwala ng mga tao, fire! Di ba, mga ganun? Hindi ang gospel. Ang gospel, tinuturuan ka, pinapaalam sa'yo kung gaano ka makamakasalanan upang yumakap ka sa biyayang kaligtasan. Yun ang gospel. Amen. Ang gospel ay si Kristo na namatay para sa mga makasalanan tulad ko, tulad nyo. At ang sino mong sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi sinabi magkaroon ka ng speaking tongues, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po sinabi. Maling interpretation. Wrong interpretation means wrong application. Wrong doctrines means wrong life. Nagtitiwala sila sa kapangyarihan. Pero hindi sila nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ano yung kapangyarihan ng Diyos? Alam niyo ba yun? Sabi ni Pablo, hindi ko itinahiya ang kapangyarihan ng Diyos. Ano yun? Romans 1:16. Ano sabi sa Romans 1:16? Sapagkat hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat mananampalataya. Bakit sinabi ni Pablo yan? Dahil ikinahiya niya ang ibang pinaniwalaang Ebanghelyo. Ang ipinagmamalaki ito ni Pablo at hindi niya kinahiya ang mismong kapangyarihan ng Diyos, ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang makapagliligtas sa taong sumasampalataya. Kaya nga, ang pagdalo po, pakikinig na Bisay, hindi sa ganda, laki ng grupo. Ano ba ang pinipreach dyan? Baka ministry, prosperity, panahihiling lang, pero walang conviction of sin dahil hindi pinapangaral ang batas ng Diyos upang sagitin sila ng biyaya ng Diyos. Kaya lahat ng kanilang mga tagasunod o mga bunga ay nakatuon din sa kababalaghan. Tingnan niyo mga tao yun. Pag sinabing, nako, nagsalita yung Santo Niño sa Cebu, nagpuntahan sila lahat kasi kababalaghan ang kanilang tinitignan. Pahit na agad doon ng mga bayabas. Napakasimple po sa Bible. Ang kaligtasan ay kay Kristo, hindi kay Santo Niño. Hindi si Kristo yung Santo Niño dahil minsan lang naging bata si Kristo at siya ngayon ay malaki na at nakaupo sa trono ng Diyos. Kailanman hindi na siya babalik sa pagkabata every December. At hindi na siya mamamatay every Kwaresma. Kaya hindi dapat ginagawa yun. Ang ginagawa po yung pag-aalala sa Lord's Supper.
Yun po ang pinapaselebrate ng Panginoon sa mga Kristyano. Hindi po yung magpapako kung sinong tao dyan. Yan po ay isang tarong magduma sa kanyang harapan. Lahat ng kanilang mga tagasunod sa mga mga bunga ay nakatuon din sa kababalaghan at hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Walang iba kundi ang Ebanghelyo. Sana kasalalay ang inyong pagtitiwala. Anong pinangawakan nyo ngayon? Yung bang ganda ng mga ngaral? O husay ng mga ngaral? O doon sa ipinapangaral? Paano nyo masabing totoo ang kanyang pinapangaral? Nasusi nyo ba ang buhay ng mga ngaral? Tama bang kaligtasan ng kanyang pinapangaral? Kayang kabilin-bilin ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bulanging propeta na lumalapit sa inyo na may daladalang damit tupa at hindi sila mga tupa. Tayo manalangin. Panginoon,